Madami nagsasabi na may kakaibang nangyayari sa Quiapo, lalo na paggabi. Kahit ako, may karanasan dyan. Kaya gusto ko ding ibahagi dito sa PNT Stories. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jojo. Hindi naman talaga ako mahilig magtagal sa Quiapo Church, lalo kapag gabi. Maingay sa labas, siksikan, at kahit banal ang lugar, may kung anong bigat sa hangin, lalo na kapag papalapit na ang oras ng pagsasara. Pero nung gabing yon, wala akong choice. May pinagdaraanan ako nun, problema sa pamilya, sa trabaho, at kung ano-ano pa. Pakiramdam ko, kailangan ko talaga ng katahimikan, kahit saglit lang. Kaya pumasok ako sa Quiapo Church bandang 7:00 ng gabi. Yung oras na konti na lang ang tao at mahina na ang ilaw sa loob. Pagpasok ko, bumungad agad ang amoy ng kandila. Tahimik na tahimik, yung tipong rinig mo ang sarili mong yapak sa sahig. May iilan pang nagdadasal, hiwa-hiwalay, karamihan nasa bandang unahan malapit sa altar. Ako, umupo ako sa gilid, sa parting medyo madilim na. Doon ako palaging komportable, malayo sa tao, walang istorbo. Habang nagdadasal ako, napansin ko na parang may isang anino sa bandang kaliwang bahagi ng simbahan. Sa una, inisip ko lang na baka isa pang deboto na gaya ko. Tahimik lang at nakayuko. Pero may kakaiba. Kanina pa siya nandun, hindi gumagalaw. Nang pasimple akong tumingin, doon ko siya nakita ng mas malinaw. Isang matandang lalaki, payat, medyo kuba, suot ang parang lumang barong. Nakayuko siya, parang taimtim na taimtim sa pagdarasal. Ang hindi ko maintindihan, sobrang dilim ng pwestong kinaroroonan niya. Pero siya lang ang kitang kita, parang may sariling liwanag na mahina pero sapat para makita ang hulma ng katawan niya. Bumalik ako sa pagdarasal, pilit na hindi pansinin. Ayokong maging bastos sa loob ng simbahan, pero ilang minuto pa lang ang lumipas, napansin kong nawala na siya. Wala na sa pwesto niya. Napakunot ang noo ko. Hindi ko narinig na tumayo siya. Wala akong narinig na yapak. Basta na lang nawala. Habang iniisip ko yun, may kung anong kumirot sa batok ko. Dahan-dahan akong tumingin sa bandang likuran ng simbahan. Nandun na naman siya. Pero imposible. Malayo ang pwesto na yon mula sa dati niyang kinaroroonan. At kung lumipat man siya, dapat narinig ko. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi na ako makapagdasal ng maayos. Parang bawat bulong ko ay parang napuputol sa lalamunan ko. Sinubukan kong wag nang tumingin ulit, pero may mali talaga. Habang tumatagal, paiba-iba ang pwesto niya. Minsan nasa gilid, minsan malapit sa mga upuan, minsan naman parang mas malapit sa akin. At sa bawat paglitaw niya, mas dumidilim ang paligid kahit pareho lang naman ang ilaw ng simbahan. Nung huling beses kong tumingin, hindi na siya nakayuko. Nakatitig na siya sa direksyon ko. Hindi ko makita ang mukha niya. Parang nilalamon ng anino. Pero ramdam ko ang titig niya. Doon na ako kinabahan ng tuluyan. Gusto ko nang tumayo. Gusto ko nang umalis. Pero biglang may pumasok sa isip ko. Kung ordinaryong tao lang siya, bakit parang siya ang palaging lumilitaw sa pinakamadilim na bahagi ng simbahan? At higit sa lahat, bakit parang hindi siya dumadaan, kundi basta na lang sumusulpot? Hindi ko kayang magpanggap na kalmado. Ramdam ko na ang paninigas ng mga daliri ko, pati ang lamig na gumagapang mula sa paa hanggang sa dibdib. Kahit nakaupo lang ako, pakiramdam ko may nakadagaan sa balikat ko. Parang may presensya na hindi ko nakikita pero ramdam na ramdam ko. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko patuluyang na itataas ang katawan ko nang biglang nawala ang matandang lalaki. Nawala na naman siya.
Napabuntong hininga ko. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ko. Baka guni-guni lang. Baka pagod lang ako. Baka sobra lang talaga ang iniisip ko noon. Pero nung humakbang ako palayo sa inuupuan ko, may narinig akong mahinang bulong. Parang dasal na pabulong, paulit-ulit, galing sa kung saan, sa likod ko. Tumigil ang mga paa ko. Ayokong lumingon pero parang may pumipilit sa liig ko. At nung lumingon ako, nasa likod ko na siya. Hindi na siya malayo. Isang di pa lang ang pagitan namin. Mas kita ko ang itsura niya. Ang balat niya ay parang kulubot na tuyot. Ang damit niya ay parang luma, gusot, at may amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy alikabok at parang pinatay na kandila. Pero ang pinaka nakakakilabot, wala siyang mata. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas sa bibig ko. Gusto kong tumakbo pero parang nakabaon ang paa ko. Parang hinahatak pababa ng sahig. Doon ko narinig ng malinaw ang bulong niya. Hindi ko uulitin ang eksaktong salita pero parang dasal na baliktad. Hindi para sa liwanag, kundi para sa kung anong naninirahan sa dilim. Bigla siyang umatras, isang hakbang lang. At sa isang iglap, naglaho na parang usok. Napaupo ako sa pinakamalapit na bangko, nanginginig, habol ang hininga. Pawis na pawis ako kahit malamig ang paligid. Tumingin ako sa paligid. May ilang tao pa rin sa simbahan. Tahimik, nakayuko. Walang kahit sinong nakapansin sa kanya. Parang ako lang. Hindi na ako nag-isip pa. Tumayo ako ulit at tuluyan ng lumabas ng simbahan. Hindi ko na tinapos ang dasal ko. Hindi na ako lumingon pa. Paglabas ko, bumungad ang ingay ng Quiapo. Busina, tao. Parang biglang bumalik ang mundo sa normal. Pero ako, hindi ko alam kung sino ba talaga yung lalaking yun. May nagsabi sa akin, isang matandang nagtitinda malapit sa simbahan, na may mga kaluluwang naiwan, mga debotong hindi na raw nakaalis. Patuloy pa rin nagdadasal kahit tapos na ang buhay nila. Hindi ko alam kung totoo yun. Ang alam ko lang, hindi na ako babalik sa Quiapo Church ng gabi, lalo na kapag wala akong kasama. Madaling araw pa lang, gising na kami sa palengke ng Divisoria. Tawagin niyo na lang po akong Berto. Bandang 3:00 ng umaga, yung oras na tahimik pa ang paligid, pero buhay na ang bentahan. May mga nagbubuhat ng kahon, may nagwawalis ng sahig, at may ilang ilaw na bukas na. Kulay dilaw, mahina. Sanay na ako ron. Ilang taon na rin akong nagtatrabaho sa palengke. Noong araw na yun, may isang baboy na dinala para katayin sana. Medyo malaki, maitim ang balat, at tahimik lang. Hindi gaya ng ibang baboy na maingay at nagpupumiglas. Tahimik siya sobra. Habang hinihila siya papunta sa gilid ng palengke, napansin ko na nakatingin lang siya sa paligid. Hindi nag-iingay. Hindi nagpupumiglas, pero may kakaiba sa mata niya. Parang masyadong malinaw, masyadong mapagmasid. May isa sa mga kasama ko ang nagbiro. Parang tao tumingin yung baboy na yan ah. Natawa kami, tapos biglang sumakit yung sikmura ko. Hindi ko alam kung bakit. Habang inaayos na ang mga gamit, biglang kumalabog ang bakal. Isang segundo lang ang lumipas at bigla na lang nakawala ang baboy. Tumakbo ito. Hindi basta takbo. Mabilis, dire-diretso. Parang alam na alam niya ang daan palabas ng palengke. Parang hindi siya baboy kung tumakbo. Nagkagulo ang lahat. May sumigaw, may humabol. Ako, napasama rin sa mga tumakbo. Rinig ang yabag namin, pero ang baboy, sobrang bilis. Lumiko ang baboy sa isang madilim na iskinita sa gilid ng palengke. Yung parte na halos wala ng ilaw at
bihira ng daanan. Ako lang ang nakasunod. Pagdating ko sa dulo ng iskinita, huminto ang baboy. Nakatayo siya ron, nakatalikod sa akin. Hinihingal ako, pero ang baboy hindi. Bigla siyang umangat. Umingat ang katawan niya. Dahan-dahan, parang binubuo ulit ang sarili. At ang likod niya, unti-unting umunat. Ang mga paa niya, nag-iba ang hugis. At sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita ko ang hindi ko kailanman makakalimutan. Yung baboy, naging tao sa harapan ko. Isang lalaki, nakahubad, maputla ang balat, at ang mga mata niya, kapareho ng titig ng baboy kanina. Nagkatinginan kami nung lalaki. Ngumiti siya, ngiting nakakatakot. Sa mababang boses, parang bumulong siya at sinabing, "Susunod ka pa." Pagkatapos nun, tumakbo ulit siya at parang nilamon na lang siya ng dilim, tapos nawala na. Hindi ako nakagalaw. Nung dumating ang iba, nakita nila akong nakatayo lang, nanginginig. Tinanong nila ako kung saan napunta ang baboy. Hindi ko agad nasagot. Ang nasabi ko na lang, "Wala. Nawala na lang at hindi ko na nakita kung saan pumunta." Umalis kami sa lugar na yon bago pa mag-umaga. Simula noon, may mga matatandang tindero na nagkwento na raw talaga. May mga aswang na nag-aanyong hayop. Lalo na sa mga lugar na sanay sa dugo at madaling araw ang galawan. Hindi ko alam kung bakit ako ang nakakita. Hindi ko rin alam kung bakit hinayaan niya akong mabuhay. Hanggang dito na lang po. Salamat. Maaga talaga akong namimili sa Divisoria. Mas tahimik, mas presko, at mas kaunti ang tao. Ako nga po pala si Grace. Noong araw na yon, bandang 4:00 pa lang ng umaga, nandun na ako. Nagsisimula pa lang magbukas ang ilang tindahan. May mga kariton na hinihila at mga ilaw na kalahati pa lang ang bukas. Normal na normal. Bitbit ko lang ang maliit kong bag at listahan ng bibilhin. Tahimik ang paligid, pero may ingay pa rin ng bakal, trapal at mga yabag ng nagmamadaling tindero. Habang naglalakad ako sa isang makitid na eskinita ng mga tela, napansin kong may kasabay akong babae. Pareho kaming naglalakad sa iisang direksyon. Hindi ko kita ang mukha niya dahil nakayuko siya, parang nakatingin sa mga paninda. Suot niya ang simple at medyo lumang damit, parang hindi uso sa panahon ngayon. Akala ko, isa lang ding mamimili na kagaya ko. Pumasok ako sa isang tindahan para magtanong ng presyo. Habang kausap ko ang tindero, napatingin ako sa salamin sa likod. Nasa loob din siya, nakatayo lang sa gilid, tahimik, parang naghihintay. Hindi siya gumagalaw, hindi rin nagtatanong. Paglabas ko ng tindahan, nauna akong naglakad, pero ilang segundo lang ang lumipas, naramdaman ko na naman ang presensyang may sumusunod sa akin. Siya na naman. Medyo kinabahan na ako nun, pero sinabihan ko ang sarili ko na huwag mag-overthink. Divisoria to, normal na maraming tao. Pero habang tumatagal, walang ibang mamimili. Kami lang ang palaging magkalapit. Lumipat ako ng pwesto. Sumingit sa masikip na daanan. Huminto sandali. Tuwing lilingon ako, nandun pa rin siya. Sa distansyang parang sinasadya. Hindi masyadong malapit, pero hindi rin nawawala. Doon ko napansin ang kakaiba. Walang tunog ang mga yapak niya. Sa paligid, rinig ko ang lahat. Hakbang ng mga tao, kaluskos ng kahon, kalansing ng barya. Pero siya, wala akong marinig sa kanya. Nung dumaan kami sa mas madilim na bahagi, doon ko napansin na parang
hindi na tumatama ng buo ang ilaw sa katawan niya. Parang may parte siyang hindi naaabot ng liwanag. Bigla siyang huminto. Ako rin. Sa pagitan namin, wala na halos 1 metro ang layo. Unti-unti siyang nag-angat ng ulo at doon ko nakita. Hindi malinaw ang mukha niya. Parang anino lang. Pero alam kong nakatingin siya sa akin. Walang emosyon, walang buhay. Parang nakatitig lang, tapos naghihintay. Gusto kong magsalita. Gusto kong magtanong kung okay lang siya. Pero bago pa ako makapagsalita, dumaan ang isang kariton sa pagitan namin. 1 segundo lang. Paglampas ng kariton, wala na siya. Bigla akong nanghina. Napaupo ako sa gilid ng bangketa. Hinihingal. Tinanong ako ng isang tindera kung okay lang daw ba ako. Sinabi kong nahilo lang ako. Hindi ko na tinuloy ang pamimili ko. Umalis ako agad ng Divisoria habang madilim pa. Nung makasakay na ako pa uwi, doon lang ako nakahinga ng maayos. Pagdating ko sa bahay, doon ko napansin ang hindi ko agad nakita kanina. May bahid ng alikabok ang likod ng damit ko. Hugis kamay. Hanggang ngayon, hindi na ako namimili ng maaga sa Divisoria. Isang magandang umaga, Sir Dave. Ako nga po pala si Olive. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Hindi ito kwento ng takot o kababalaghan. Ito ay tungkol sa isang milagrong tunay kong nasaksihan sa loob mismo ng Quiapo Church. Isang pangyayaring nagbabago sa pananampalataya ko habang buhay. Noong 2021, halos gumuho na ang mundo ko. Ang anak kong si Mika, 3 taong gulang pa lang noon. May malubhang sakit sa baga. Halos araw-araw kami sa ospital. Naubos na ang ipon, pati lakas ng loob ko. May mga gabing tahimik lang akong umiiyak sa ospital. Hawak ang kamay niya habang may tubo sa bibig. Isang umaga, sabi ng mama ko, "Anak, dumaan ka sa Quiapo, hindi para humingi ng himala, kundi para humingi ng lakas." Kaya kahit pagod, pumunta ako. Mainit ang araw, matao, at amoy kandila ang paligid ng simbahan. May mga nagro-rosaryo, may mga nag-aalay ng kandila, at mga tindero ng anting-anting sa labas. Tahimik lang akong pumasok. Bit-bit ang maliit na kandilang kulay puti. Pag-upo ko sa gitna, nagsimula akong magdasal. Hindi ko hiniling na gumaling agad ang anak ko. Ang dasal ko ay, "Panginoon, kung hindi man po siya gumaling, bigyan niyo po ako ng lakas na tanggapin." Habang nagdadasal ako, napansin kong may matandang babae sa tabi ko. Nakasuot siya ng puting belo. Tahimik lang. Nakatingin sa altar. Ngumiti siya sa akin at mahina niyang sinabing, "Huwag kang matakot, anak. Naririnig ka niya." Hindi ko siya kilala, pero sa ngiti niya, parang may gumaan sa dibdib ko. Habang nakakapit ako, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng simbahan. Yung tipong hindi nakakakilabot, kundi nakakagaan ng pakiramdam. Amoy kandila at sampagita. At kasabay nun, parang may liwanag na dumaan sa altar at tumama mismo sa amin. Pagmulat ko, wala na yung matandang babae sa tabi ko. Pero sa upuan niya, may naiwang puting rosaryo. Simple lang. Pero sa gitna ng krus, may maliit na ukit ng itim na nazareno. Parang gawa ng kamay na napakadetalyado.
Hindi ko alam kung bakit, pero dinala ko yun pa uwi. At mula noon, doon nagsimula ang totoong milagro. Pagkatapos kong umuwi mula sa Quiapo, hindi ko na naisip masyado yung nangyari. Pero habang nakahiga ako sa ospital, katabi ko ang anak kong si Mika. Hawak ko lang yung rosaryong naiwan ng matandang babae. Paulit-ulit kong hinahaplos yung ukit ng Nazareno habang mahina kong dinadasal. Lord, kahit kaunting pag-asa lang po, kahit kaunti lang. Kinagabihan, may kakaibang nangyari. Biglang bumukas ng bahagya ang kortina ng bintana kahit sarado ang lahat. Pumasok ang malamig na hangin, pero hindi siya nakakapanindig balahibo. Kasabay nun, amoy sampagita ang buong silid at sa loob ng ilang segundo, parang may liwanag na dahan-dahang pumasok mula sa bintana. Tumama sa kama ni Mika. Nanlamig ako, pero hindi sa takot, kundi sa hindi ko maipaliwanag na pakiramdam. Ang mukha ng anak ko na dati maputla at halos walang buhay, biglang nagkaroon ng bahagyang kulay. Tapos umubo siya ng mahina. Unang beses ko yung marinig ulit matapos ang ilang araw. Tinawag ko agad ang nurse. Nanginginig ako, umiiyak. Sabi ng doktor kinabukasan, hindi ko maipaliwanag, pero gumanda bigla ang oxygen level niya. Parang may nangyaring hindi normal, pero pabor sa bata yun. Lumipas ang ilang araw, tuloy-tuloy ang paggaling ni Mika. Hanggang isang umaga, lumapit sa akin yung nurse na madalas naka-duty. Sabi niya, "Ma'am, napansin ko lang, sino po yung matandang babae na dumalaw sa inyo noong unang gabi? Nakaputing belo, may dalang rosaryo. Hindi po ba siya ang lola nyo?" Nanindig ang balahibo ko. Wala namang dumalaw sa amin nung gabing yun. Sinabi ko sa kanya, "Wala pong ibang dumadalaw. Ako lang po ang nandito." Nagkatitigan kami. Ngumiti siya at sinabing, "Siguro po, hindi tao yung dumalaw. Kasi pagkatapos nun, gumanda bigla ang lagay ng anak nyo." Pagkalipas ng 2 linggo, nakalabas si Mika sa ospital. Bit-bit ko pa rin ang rosaryo mula sa simbahan. Bago kami umuwi, dumaan ako ulit sa Quiapo Church. Parehong oras. Pumasok ako, dala ang batang gumaling sa hiwaga ng pananampalataya. Habang nagsisindi ako ng kandila, naamoy ko ulit ang sampagita. At sa dulo ng simbahan, sa gilid kung saan ako unang nagdasal, parang may nakita akong matandang babaeng nakaputing belo. Nakaupo, nakangiti. Pagkurap ko, wala na siya. Ngumiti ako at sa isip ko, "Salamat po. Hindi ko man alam kung sino kayo, pero alam kong isinugo kayo para ipaalala na may milagro pa rin sa mundo." Ngayon, Sir Dave, 5 taon na si Mika. Malusog, masigla, at araw-araw ay nagdadasal gamit ang rosaryong yun. At sa tuwing bumabalik ako sa Quiapo, hindi ko na hinahanap ang matanda dahil alam kong isa siya sa mga instrumento ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Sir Dave. More power sa PNT Stories, at God bless sa ating lahat. Ako po si Marvin, Sir Dave. Matagal ko nang gustong ikwento to, pero lagi kong pinipigilan ng sarili ko. Hindi dahil nakakahiya, kundi dahil hanggang ngayon, kahit sabihin kong tapos na yung nangyari, may mga gabi pa ring
Parang may sumusunod sa akin. Taong 2022, araw ng Biyernes. Pumunta ako sa Quiapo para bumili ng pampaswerte. May maliit kasi akong negosyo, sari-sari store sa may Caloocan. At ilang buwan na talaga akong malas, sunod-sunod na lugi. May nasunog na stock, tapos nagkasakit pa yung asawa ko. Sabi ng kapitbahay ko, subukan mo pumunta sa Quiapo. Doon marami nagtitinda ng pangontra at pampaswerte. Baka makatulong. Kaya pumunta ako. Karaniwan na ang Quiapo sa ganyang eksena. Maingay, matao, singaw ng kandila, usok ng insenso, halong amoy ng pawis at lumang pera. Habang naglalakad ako sa gilid ng simbahan, ang dami kong nadadaanan. Mga nagbebenta ng anting-anting, pulang tali, mutya at langis. Bawat isa may kanya-kanyang dasal na binubulong habang nag-aabot ng paninda. Habang tumitingin ako sa mga stall, napansin ko sa pinakadulo ng daan may isang matandang babaeng nakaupo lang sa tabi ng lumang pader. Hindi siya katulad ng ibang tindera. Walang karatola, walang mesa, walang kandila. Tanging isang itim na tela lang ang nakalatag sa harap niya. At sa ibabaw nun, may 3 pirasong bagay. Isang maliit na bote ng langis, isang tila piraso ng bato na kulay abo, at isang pulang pouch, na may bordang simbolo. Parang hinihila ako ng kuryosidad ko. Lumapit ako. Ngumiti siya. Pero kakaibang ngiti. Yung tipong hindi mo alam kung mabait o may tinatago. Sabi niya, "Marami kang sinubukan, di ba? Pero ito siguradong kikilos para sa'yo." Sabay tinuro niya yung pulang pouch. Tinanong ko kung magkano. Sabi niya, "Hindi mahalaga ang presyo. Mahalaga kung kaya mong alagaan." Napakunot noo ako, pero dahil desperado na rin ako, binili ko na lang. Binigay ko ang 500. Tinignan lang niya sandali, saka sinabing, "Huwag mong buksan. Sa gabi mo lang ilalabas at sa ilalim ng kama mo ilagay. Kung marinig mong may kumakaluskos, huwag kang gagalaw. Ibig sabihin, gumagana na." Hindi ko alam kung bakit, pero sa paraan ng pagkakasabi niya, parang may bigat. Yung mga mata niya, hindi blink ng blink. Parang nakatingin sa kung anong hindi ko nakikita. Pag-alis ko, isang hakbang palang palayo, napansin kong tumahimik ang paligid. Parang lahat ng tao sa paligid ko biglang nag-slow motion. Paglingon ko ulit para tignan yung pwesto ng matanda, wala na siya. Walang tela, walang gamit, walang bakas. Pag-uwi ko sa bahay, dala ko pa rin yung pouch. Simple lang ang itsura, pero may amoy ito. Parang pinaghalong insenso, dugo, at nabubulok na kahoy. Naalala ko yung bili ng matanda, kaya sinunod ko. Nilagay ko sa ilalim ng kama namin bago matulog. Mga 12:00 na siguro ng gabi, nagising ako kasi parang may gumagapang sa sahig. Una, akala ko daga lang, pero nung sumilip ako sa ilalim ng kama, nakita kong gumagalaw yung pulang pouch. Nung nakita kong gumagalaw yung pulang pouch sa ilalim ng kama, parang biglang nawala ang lahat ng antok ko. Hindi siya basta gumalaw ha, para siyang nilalang na may laman sa loob. May mahinang tunog, parang may kaluskos o kumakaskas ng kuko sa sahig. Gusto kong isigaw ang pangalan ng asawa ko,
pero wala akong boses. Ang lamig ng hangin sa loob ng kwarto, kahit sarado ang mga bintana. Naramdaman ko pa nga na may humihinga sa may paahan ko. Dahan-dahan kong sinilip ulit. Yung pouch, bukas na. At mula doon, may itim na usok na lumalabas. Unti-unti, paikot, parang buhay. Sa loob ng usok, may hugis na parang kamay. Mahaba ang mga daliri, matulis ang dulo. Napaatras ako, pero bago pa ako makagalaw, narinig ko yung boses ng matandang babae sa Quiapo. Pero ngayon, naririnig ko sa loob ng kwarto ko. Huwag kang gagalaw. Gumagana na yan. Napatakbo ako palabas ng kwarto. Ginising ko ang asawa ko. Pero hindi siya magising kahit anong yugyug ko. Parang tulog na tulog. O parang nakapikit pero hindi na humihinga. Kinabahan ako. Hinawakan ko yung leeg niya. May tibok pa, pero mabagal. At doon ko napansin, may pulang marka sa leeg niya. Pareho ng simbolo sa pouch. Biglang bumukas ang ilaw ng kusa, kahit nakapatay yung switch. At sa may salamin, nakita ko sa likod ko, isang itim na hugis. Nakayuko, parang may sungay. At humihinga sa batok ko. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Pero nang lumingon ako, wala na. Yung pouch, nasa gitna ng sahig, nakabukas pa rin. At sa loob nun, may mata. Buhay. Gumagalaw. Tapos, nakatingin sa akin. Napasigaw ako. Naganap ako ng posporo at sinunog yung pouch. Habang nasusunog, may sumisigaw na tunog na hindi tao. Parang huni na may halong iyak, tapos salakhak at ungol. Pagkatapos nun, nagising yung asawa ko bigla. Umihingal, tapos umiyak. Sabi niya, may mabigat sa dibdib ko. Parang may nakaupo. Simula nung gabing yun, lagi na akong dinadalaw ng bangungot. Sa panaginip ko, nakikita ko yung matanda sa Quiapo. Lagi niyang sinasabing, hindi mo dapat sinunog. Pinagalaw mo siya. Kinabukasan, bumalik ako sa Quiapo para hanapin siya. Pero kahit anong ikot ko sa lahat ng kanto, hindi ko na siya nakita. Sa ngayon, Sir Dave, hindi na ako naniniwala sa mga pampaswerte. At mas pinili ko na lang na pag-igihan at pukusan ng sari-sari store ko. At sa ngayon, sobrang laki na nito. At naging maayos na rin po ang buhay namin. Kahit walang pampaswerte. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Sana po mapili ang kwento ko at masama sa mga stories ng Pagsapit ng Takip Silim YouTube channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Chin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan ang nangyari sa akin sa Divisoria nitong nakaraang linggo lang. Pumunta lang naman talaga ako doon para mamili ng pangregalo sa pamangkin ko. Wala akong kasama noon dahil busy ang mga kaibigan ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, sandali lang naman to. Bibili lang ako ng laruan. Pagdating ko sa Divisoria, kagaya ng dati, siksikan, maingay, at puro tao. May nag-aalok ng kung ano-anong paninda. May sumisigaw ng 300 at halos wala ka nang madaanan sa dami na nagmamadali. Habang naglalakad ako,
bigla akong napansin sa dulo ng isang makipot na iskinita. May tindahan na tila hindi kapansin-pansin. May mga nakasabit na teddy bear at mga laruan. Pero kakaiba kasi ang tahimik ng paligid. Parang hindi naaabot ng ingay ng palengke. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong puwersang humahatak sa akin, papasok. Siguro mas mura rito, sabi ko sa sarili ko. Kaya kahit medyo nag-aalangan ako, pumasok ako. Pagpasok ko, agad kong napansin na ang ilaw ay mapusyaw. Parang dilaw na bumbilya lang ang nagbibigay ng liwanag. May mga lumang makina, stop toys na parang antique. At kahit bagong linis ang sahig, may alikabok at lumang tela sa loob. Sa likod ng counter, may matandang babae, nakaupo at parang hindi gumagalaw. Akala ko tulog siya. Nilapitan ko ng bahagya at mahina ako nagtanong. Manang, magkano po itong teddy bear? Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya. Malalim ang mga mata niya at walang kislap ang mga yun. Ngumiti siya. Pero kakaiba ang ngiti, malamig at pilit. Sabi niya, "Iyan dati, paborito ng bata rito." Anong bata po? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang ako. Biglang tumunog ang isang music box sa likod ng tindahan, kahit wala naman akong nakitang gumalaw. Yung tono niya, mabagal at parang sira. Kinilabutan ako. Lumapit ako sa shelf at doon ko nakita isang lumang litrato ng isang bata na may hawak na teddy bear. Nakaparehong kapareho nung tinitignan ko. Pero yung nakasulat sa likod ng larawan, para kay Lisa, huling regalo, Disyembre 2005. Doon ko naramdaman yung lamig ng hangin sa batok ko. At parang may bumulong sa tenga ko. "Huwag mong kunin yan. Akin yan." Lumingon ako. Pero walang tao sa likod ko. Nang ibalik ko ang tingin ko sa matandang babae, wala na siya sa upuan. Dali-dali akong tumakbo palabas. Pagtingin ko sa labas, wala na rin yung tindahan doon. Puro saradong bodega lang ang nadaanan ko. Parang naglaho yung lugar na pinasukan ko. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko yun, kinikilabutan pa rin ako. At sa tuwing dumadaan ako sa Divisoria, parang naririnig ko pa rin sa tenga ko yung bulong na yun. Pagkatapos kong tumakbo palabas ng iskinitang yun, halos hindi ko alam kung saan ako dadaan. Nanginginig ako. At parang nawawala sa sarili. Hindi ko na halos maalala kung saan ako dumaan papunta sa jeep terminal. Ang alam ko lang, gusto ko lang makalayo agad sa Divisoria. Pero pag uwi ko sa bahay, doon nagsimulang mas maging kakaiba ang lahat. Pagpasok ko sa kwarto, napansin kong may plastic bag sa ibabaw ng kama ko, kulay puti at parang galing sa tindahan. Nakalagay sa loob yung teddy bear na tinitigan ko kanina. Kinilabutan ako. Wala naman akong binili. Hindi rin ako tumigil kahit sandali nung tumakbo ako palabas. Tinignan ko yung tag sa teddy bear. Nakasulat pa rin doon ang pangalan. Para kay Lisa, Disyembre 2005. At amoy na amoy ko pa rin yung lumang alikabok at amoy ng tindahan na parang galing sa lumang aparador. Kinagabihan, habang sinusubukan kong kalmahin ang sarili, inilagay ko muna yung teddy bear sa sulok ng kwarto. Pero mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa tunog ng music box. Yung parehong tunog na narinig ko sa tindahan. Mabagal, paulit-ulit. Parang sira.
Napalingon ako. Walang music box sa kwarto ko. Pero yung tunog, nanggagaling sa teddy bear. Tapos, bigla itong gumalaw. Dahan-dahan itong inikot ang ulo niya. Parang tinitignan ako. Tapos sa bibig nito, may mahina pero malinaw na boses ng bata. Bakit mo kinuha ang regalo ko? Halos mapatili ako. Tinapon ko agad yung teddy bear sa sahig at tumakbo palabas ng kwarto. Pero kahit sarado na ang pinto, naririnig ko pa rin yung mahinang tawa ng bata sa loob. Kinabukasan, dinala ko agad ang teddy bear sa barangay hall. Sinabi ko sa tanod kung saan ko nakita yun. Pero nang ibalik namin sa lugar, wala talagang ganoong tindahan. Puro bakanting pwesto lang at saradong bodega. Sabi ng isang matandang tindera sa katabi, "Ay naku iha, baka doon ka napadpad sa dating tindahan ni Aling Rosa. Matagal nang sarado yun. Nasunog kasi dati. Yung anak niyang si Lisa, doon namatay." Parang nawala ang dugo ko sa muka. Yung larawan sa tindahan, yung pangalan sa teddy bear, yung boses ng bata kagabi, lahat nag-connect. Pag uwi ko, wala na yung teddy bear sa plastic bag. Parang naglaho. At matapos yun, hindi na ako pumunta sa Divisoria nang walang kasama. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Dave. Sana mapili. Hello, Boss Dave. Gusto ko lang magkwento. Sana mapili. Ako po si Christian. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na delivery company sa Maynila. Araw-araw akong dumadaan sa Divisoria, lalo na kapag galing akong night shift. Sanay na ako sa gulo, sa ingay, sa amoy ng kape, pawis at usok ng jeep. Pero isang gabi, may nadaanan akong hindi ko kailanman gustong daanan ulit. Gabi na ako nakauwi nun, mga 11:00 ng gabi. Dala ko pa ang bag ko at habang naglalakad sa kahabaan ng kalsada, napansin kong walang halos tao. Madalas kahit 10 oras, may mga nag-aayos pa ng paninda. Pero nung gabing yun, tahimik. Habang naglalakad ako, may napansin akong makitid na daan sa pagitan ng dalawang lumang gusali. Naisip kong shortcut siguro yun, papunta sa jeepney terminal. Pero may maitim na tolda sa may dulo at naririnig kong parang may mga tao. Naisip ko, baka may nagbebenta pa ng mga murang items. Baka makachamba ng relo o cellphone. Kaya pumasok ako. Pagpasok ko pa lang, iba na agad ang pakiramdam ko. Malamig ang hangin. Pero may kakaibang amoy. Parang pinaghalong usok, kalawang at dugo. Sa loob, may mga mesa at mga taong nakasuot ng itim. Parang hindi mga ordinaryong tindero. Yung mga paninda nila, mga relo, cellphone, alahas. Pero karamihan, lumang-luma o may mga marka ng paso at gasgas. May lumapit sa akin, lalaking kalbo na may malalim na boses. "Bibili ka ba?" Sabi niya, sabay tingin ng matalim. Titingin lang po sana." "Dito, hindi pwedeng titingin lang," sagot niya. Sabay itinutok ang daliri niya sa isang kahon sa gitna ng mesa. "Tignan mo to." Pagbukas niya ng kahon, halos natigilan ako.
mga cellphone na basag ang screen. Pero may dugo sa gilid. Akala ko prank lang. Pero nung isa pa niyang kasama ang lumapit at naglabas ng wallet na may ID at litrato ng isang babaeng umiiyak, napaatras ako. Tinanong ko, "Saan galing yan?" "Huwag kang mag-usisa. Dito lahat ng gamit may pinagmulang buhay." Habang sinasabi niya yon, napansin kong may mga tao sa dulo ng pwesto. May nakaupo pero parang walang malay. Nakayuko, hindi gumagalaw. Akala ko mga manikin. Pero nang tumulo ang dugo sa sahig, doon kong napagtantong mga tao yun. Bigla kong narinig na may boses sa likod ko. "Isasama ka ba namin? O bibili ka lang?" Nang lingunin ko, nasa likod ko na yung lalaking kalbo. Hawak ang kutsilyo. Tumakbo ako ng walang lingon-lingon. Pero paglabas ko sa iskinita, wala na yung daanan. Parang pader na lang. Nakita ko lang ang sarili kong nakatayo sa tapat ng saradong bodega. Puro kalawang ang bakal at may nakasulat na "No entry." Pagkatapos kong makatakas ng gabing yun, halos hindi ako makatulog. Nanginginig pa rin ako at kahit pilit kong ipaliwanag sa sarili ko na baka imahinasyon lang yun, alam kong totoo ang nakita ko. Hindi ko malimutan yung mga mata ng mga taong nakaupo. Parang mga kaluluwang walang buhay. At yung lalaking kalbo na parang taga-ibang mundo. Kinabukasan, dinala ko ang kwento ko sa mga kasamahan ko sa trabaho. Siyempre, tinawanan lang nila ako. "Christian naman, baka napagod ka lang. Alam mo naman sa Divisoria kung ano-anong klase ng tao nandun," sabi ng isa. Pero may isa akong kasamang matanda na biglang tumahimik nang marinig niya ang kwento ko. Sabi niya, "Christian, huwag ka nang dumaan doon. Hindi ka dapat nakapasok sa lugar na yun. Dati, may tinatawag silang black market. Hindi para sa buhay ang mga paninda doon." Hindi ko siya pinansin. Pero kinagabihan, nagsimula ulit ang kakaiba. Habang naglalakad ako pa uwi, may nadaanan akong isang lumang cellphone sa gilid ng kalsada. Basag ang screen at may dugo sa gilid, katulad ng nakita ko sa loob ng black market. Naisip kong itapon, pero bago ko pa mahawakan, tumunog ito. Pagtingin ko sa screen kahit basag, may malinaw na message. "Babalik ka, Christian." Halos mabitawan ko sa gulat. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Lahat ng tindahan, sarado. Pero naririnig ko ang mga may hinang yabag sa likod ko na parang sinusundan ako. Pag-uwi ko sa apartment, iniwan ko sa labas yung cellphone. Pero bandang 2:00 ng umaga, nagising ako dahil may tumatawag sa telepono ko. Pagtingin ko, unknown number. Nang sagutin ko, puro hingal at kaluskos ang narinig ko. Tapos may boses na pabulong. "Bumalik ka rito. May naiiwan ka pa." Kinabukasan, nagpa siya akong balikan ng lugar. Hindi dahil sa tapang, kundi dahil hindi ako matahimik. Pagdating ko sa Divisoria, maliwanag pa. Pero nang dumating ako sa mismong lugar kung saan ko nakita ang iskinita, wala na yon. Puro pader lang at lumang kariton. Pero habang nakatayo ako roon, biglang may humawak sa braso ko. Isang pulis. "Pasensya na sir, bawal po dyan.
Delikado. Marami nang nawawala rito. Sabi niya. Tinanong ko kung bakit. Dati, may mga black market daw dito. Pero nung sinalakay ng mga pulis, may nakita silang mga katawan sa ilalim ng gusali. Mga taong matagal nang patay, pero nakaupo pa rin. Parang nagbabantay ng paninda. Nanlamig ako. Ganon-ganon din ang nakita ko. Pag uwi ko, akala ko tapos na. Pero pagpasok ko sa kwarto, nakapatay ang ilaw. At sa mesa ko, nandun ang lumang cellphone na itinapon ko kagabi. Nag-vibrate ito. At sa screen, nakasulat ng malinaw, "Salamat sa pagbalik." Pagbukas ko ng ilaw, may itim na marka sa braso ko. Parang tanda ng kamay na mahigpit na humawak. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento kong ito. Pero hanggang ngayon, tuwing napapadaan ako sa Divisoria, iniiwasan ko ang mga iskinita. Lalo na kapag gabi. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.